Kung may nararamdaman kang sakit sa labas ng balakang, masakit humiga sa gilid na yon o may trochanteritis ka, swerte ka dahil para sa iyo ang video na ito. At titingnan natin ang isang rutina ng 5 ehersisyo na layuning igalaw at iunat para mabawasan ang sakit sa balakang mo at mas gumaan ang pakiramdam mo. Kailangan mo lang ng mahabang tuwalya, kumot o anumang bagay na pwedeng ipulupot sa paa mo gamit ang mga kamay mo. Gagamitin ko ang maliit na strap dahil mas komportable at madaling makita. Pwede mo itong gawin na nakahiga ng nakatihaya sa kama, sa sahig, sa sofa o kahit saan mo gusto. Sa video na ito, gagamitin ko bilang halimbawa ang kanang binti. Kung kaliwang binti ang masakit, palitan lang ang ehersisyo sa kabilang side. Magsisimula tayo sa una, pag-unat ng tensor ng fascia lata. Humiga ng nakatihaya sa komportableng posisyon, lagyan ng maliit na unan sa ilalim ng ulo at iunat. Parehong mga binti at ilalagay natin ang elastic o tuwalya sa paa ng kanang paa. Partikular sa bahagi ng mga pad, eksakto kung saan nagtatapos ang mga daliri ng paa. Hawakan ang kabilang dulo gamit ang kamay at hilain ang dulo ng paa papalapit para magkaroon ng tensyon. Itaas ang binti ng mga 45 degree pataas at mula dito, ang gagawin natin ay itawid ito ng kaunti papasok. Darating ang sandali na mararamdaman mo ang pagkapit o pagigting sa buong panlabas na gilid ng kanang binti. Mahalaga na hindi aangat ang kanang puwet sa sahig. Dito lang iikot ang galaw. Uulitin ko. Humiga ng nakatihaya, itutok ang dulo ng paa sa akin at itaas ang binti ng 45 degree. Pagkatapos, gamit ang mga braso ko, hiilahin ko ang binti papasok hanggang maramdaman ang pagkapit o pagigting sa panlabas na gilid ng binti. Huwag iangat ang kanang puwitan mula sa sahig o kung aangat man, kaunti lang at panatilihin ang posisyon. Dapat maramdaman ang pag-igting sa gilid ng balakang. Hindi nakapokus ang pagigting sa isang lugar at mahirap tukuyin. Laging tuwid ang tuhod at ang dulo ng paa ay dapat nakaturo sa iyo. Mula dito, panatilihin ang posisyon ng 30 segundo siguraduhin na kung aangat ang kanang puwet, 1 o 2 daliri lang ang taas mula sa sahig. Bilang tayo hanggang 30 habang mababaw lang ang paghinga. Bitawan na. Isa, tara na. Salamat. Bitawan na natin. Gagawa tayo ng 6 na paghinga sa loob ng 30 segundo 2. Mapapansin mong kusa yumuyuko ang tuhod. Subukang pigilan ito. Bitawan natin. 3. Pwede mong itaas pa ng konti ang paa o binti para mas maramdaman ang pagigting. Sa bawat bitaw mo, subukan mong ilayo pa ng kaunti ang binti na yan nang hindi inilalapag ang puwitan. 4. Sige, 2 na lang natitira. Bitaw na. 5. Bitaw na. 6 na, magaling. 2 maling paraan dito. Una, masyadong umaangat ang puwitan. Hindi natin gusto yan. Sa susunod, pag-ikot naman ang gagawin. Pangalawa, kapag sumasakit ang singit mo, kapag tinatawid ang binti. Kung mangyari sa iyo ang una, huwag masyadong itawid ang binti at manatili sa posisyong hindi umaangat ang puwitan. Sa pangalawa, kung sumakit ang singit, gawin din ito. Huwag mong masyadong itawid ang binti mo. Huwag mong pilitin. Manatili ka sa posisyon kung saan nagsisimula pa lang ang kaunting kirot pero hindi naman sobra o masyadong masakit. Kapag natapos na natin ang unang ehersisyo ng pag-unat, pansinin mo ito. Ibabaling ko ng buo ang katawan ko pa kaliwa. Ayusin ko ang posisyon ko para makita mo ako sa camera mula sa itaas. Nasa 45 degrees pa rin ang binti. Iyuyuko ang ibabang binti para masuportado. Halos pareho lang din ang ginagawa natin. Magtrabaho tayo sa pag-unat at pag-ikot ng buong balakang, lalo na sa panlabas na bahagi. Una, ilagay ito sa bahagyang panlabas na pag-ikot. Tingnang mabuti. Susubukan kong tumingin pataas sa kisame. Susubukan kong gawing paralel ang mga balikat ko sa kisame na ito. Na ang kuli ng balikat ko ay mapalapit hanggat maaari sa sahig, na nagdudulot na ng kaunting pag-ikot dito. Sa gulugod at balakang, gamit ang kabilang kamay, itataas ko pa ang binti na yon, silusubukang hindi yumuko ang tuhod. Heto na, isang posisyon may banat na mararamdaman sa balakang, lalo na sa panlabas na gilid. Gagawin natin ito sa loob ng 30 segundo. Sa bawat paghinga palabas, ilapit ang kanang balikat sa sahig. Gamit ang sinturon at kaliwang kamay, hilahin ito papalapit na magpapataas pa lalo ng tensyon.
Kontrolin mo para hindi ito sumobra. Sige, 30 segundo lang. 6 na paghinga, sabay natin gagawin. Hihinga ako. Ibababa ko ang kanang balikat, hahatakin ang kaliwang binti at iuunat ang tuhod. Ang galing! Salamat! Huminga ako, bitawan lahat, i-relax ang kamay, i-relax ang balikat, bitawan natin. Tumingin ako sa kisame, ibinaba ko ang aking kanang balikat, 2. Huminga ako, i-relax lahat, ilabas ang hangin, hilahin ang strap, iunat ang tuhod, ilapit ang kanang balikat sa sahig. Napakagaling! Huminga ako, i-relax lahat ng tensyon sa balikat ko mula sa strap, ilabas ang hangin, hilahin gamit ang kaliwang braso, yunat, ilapit ang balikat sa sahig. Ilan na? 4 na, sa tingin ko, gagawa pa tayo ng 2. Huminga ako, tanggalin ang tensyon, ilabas ang hangin, hilahin at iikot, iunat ang tuhod. 5, sige, huli na. 4, Bitawan, ikot ng istilong binti, dalhin ang balikat pa atras. At 6, sobrang tensyon. Sa ehersisyong ito, hindi tayo nagbibiro rito. Maaring may lumitaw na sakit. Kung ganon, huwag masyadong iikot ang torso at huwag masyadong hilahin ang strap. Pinakamainam gawin ang ehersisyo ayon sa nararamdaman at kakayahan mo para kaunting hindi komportableng pakiramdam lang ang maramdaman, hindi sakit. Tingnan mong mabuti ito. Ilalagay ko ang strap, ang tuwalya sa paligid ng aking bukong-bukong. Kita mo, ayan na sa bukong-bukong ko. Pupuwesto ulit ako nang nakaharap sa harap, kanang balikat sa ibabaw ng kaliwa at titingin sa unahan. Gagamitin ko ang sinturon at ang kamay ko dahan-dahan para hilahin ang paa at subukang mapatama ang paa sa sahig. Dapat nakatapak ang paa. Ito ay magpapahintulot sa atin na muling magtrabaho sa paggalaw ng balakang na yan, pati na rin ang pag-unat ng lahat ng mga tissue. Gamit ang kaliwang kamay natin, kung aalis ang paa, hawakan natin ito ng maayos at siguraduhin na nakatapak. Ilalagay ang kanang kamay sa antas ng tuhod. Napakasimple lang ng layunin. Pansinin mo ang distansya sa pagitan ng kaliwa kong balikat at ng kanang tuhod. Ang gusto ko ay mapalapit ang distansyang yon. Itutulak ko gamit ang kamay, panatilihin ang tensyon, tapos magpapahinga. Wala nang iba pa. Kung wala kang nararamdaman kahit ano sa bahagi ng balakang na doon mo dapat maramdaman ng tensyon, ang pwede nating gawin ay ilapit palalo ang paa at hilain ito papalapit sa iyo o itaas pa ito. Tingnan mong mabuti. Kung mababa masyado ang paa, mahihirapan ka. Pwede natin itong itaas o ilapit pa sa iyo para tumaas ang tensyon ng ehersisyo. Tinitiyak ng sinturon na hindi gagalaw. Gamit ang kanang kamay, ilalapit ito sa kabilang balikat. Halimbawa, dito, ramdam ko na sa dulo ng galaw may magandang tensyon na. Gagawa tayo ng 6 na malalim na paghinga, ipikit ang mata, damhin, at tulungan ang sarili gamit ang kanang kamay. Huminga tayo ng hangin, ilabas, itulak ang tuhod ng mas malapit sa balikat hanggat maaari. Napakabuti. 2, ang sarap ng pakiramdam. Huminga tayo ng hangin. Ilabas natin ang hininga. 3. Huminga, ihiwalay ang tuhod, tulungan mo siya ng kaunti, okay? Para hindi lang kalamnan ang gumagana. Mga tulak sa maikling distansya sa pagitan ng balikat at tuhod. tara na. 4. Bitawan natin. 5, 4. Bitawan natin, 4. 6, isa pa. Mas nakapokus ito, mas ramdam natin sa may balakang. Hindi ganong kumakalat ang pakiramdam. Mas madali itong gawin kaysa sa dati. Perfecto. Napakaganda. I-relax mo ang binti mo. Dahan-dahan lang. Hahayaan ko itong dumausdos pababa. Sa huli, aalisin ang strap at ilalagay sa ibabaw ng isa pa. Ayos, tapikin mo ng bahagya ang balakang mo. At kung nakakairita ang posisyong ito, pwede kang maglagay ng maliit na unan dito sa pagitan ng mga tuhod mo na makakatulong para mabawasan ang tensyon sa gilid ng balakang mo. Ayos, ilapit mo lang ang unan sa'yo. Isa sa ulo, isa pa. Na yon, mas aktibong ehersisyo naman, internal rotation ng balakang.
Simple lang ito, pero epektibo para sa buong panlabas ng balakang. Panoorin mong mabuti. Ilagay mo ang tuhod mo sa 90 degrees na baluktot. Tingnan sa taas na ang mga paa ko ay nasa ilalim ng puwitan ko. Hindi pwedeng malayo o mali ang pwesto ng paa. Dapat eksakto sa ilalim. Palitan natin ang front camera. Isipin mong magkadikit ang tuhod mo, parang may pandikit. Kung may unan, dikit mo rin doon. Gusto kong mag-focus ka sa kanang paa mo, huminga ka ng malalim at ilabas. Siguraduhin mong ihihiwalay mo ang paa na yan. Subukan mong abutin ang pinakamataas na kaya mo. Gagawin natin ang internal rotation ng balakang. Kaunting contraction lang sa loob, hindi mo ito mararamdaman sa isang particular na bahagi. Mag-focus ka at ilayo ng malayo ang kanang paa mo sa kaliwa. Hawakan natin sa ibaba. Bitawan natin. Sobrang taas. 2, mapapansin mo ang sensasyon sa vulva at balakang na nakadikit sa sahig. Gawin ito sa kama para sa proteksyon. 3, at higit sa lahat, huwag kang bumawi gamit ang katawan mo. Huwag yumuko ng paabante, panatilihing nakapirmi ang mga tuhod, katawan at nakaangkla ang kamay. 4. 5. 6. Tara, gawin natin ng 10 ulit. 7. 8. 9. 10. Napakaganda. Nakikita ko ang pagod sa bandang balakang. Medyo nararamdaman ko na rin. Magbibigay tayo ng maikling topic para damhin ang mga pakiramdam mula sa 4 na ehersisyong ito. At ngayon, tayo malapit sa isang pader para gawin ang huling pag-unat muli ng tensor fascia lata. Salamat. Tayo at pumunta tayo sa pader para sa huling ehersisyo. Isa itong napaka-versatile na maaari nating gawin na nakatayo sa kahit anong pagkakataon basta't may malapit na pader. Panimulang posisyon. Tumatayo ako ng tuwid, inilalagay ko ang aking braso sa pader. Iyan ang tamang distansya. Mula rito, dahil ang kanang binti ang aking gagamitin, itatawid ko ito sa kaliwa. Ilagay ang mga paa sa paraang balanse ka. Sige ba? Pwede mong ilagay ang mga paa sa unahan, likod, papaloob o palabas basta balanse. Pag nandito na, gagamitin natin ang kanang braso at pelvis. Unahin ang pelvis. Gusto kong itulak mo ito, palabas na parang gusto mong lumayo sa pader. Ang mangyayari dito ay magkakaroon ng malaking pagbubukas dito sa bandang lumbar pero pati na rin dito sa balakang. Tandaan mo na hindi dapat umaangat ang iyong paa mula sa sahig. Sunod, para mas intense, pwede mong ilagay ang braso sa ibabaw ng katawan mo para mas lumakas ang hatak na magdudulot ng matinding pag-unat sa gilid. Kung sumakit ang balikat mo, okay lang. Pwede mong ilagay ang kamay mo sa ibaba at iangat lang ang kanang balikat mo. Kung walang sakit ang balikat mo, samantalahin mo at ilagay ang kamay sa taas, idulas sa gilid ang pelvis mo para mas intense. Panatilihin lang natin ng 6 na paghinga, mga 30 segundo ang posisyon at sa bawat paghinga palabas, ilalayo ko palalo ang balakang ko palabas. 1, hinga paloob, hinga palabas. Masakit ba ang? 2. 3. 3. 4. 5. 6. Dahan-dahan lang, bumalik sa orihinal na posisyon. Maglaan ng oras at pwede mo ring subukan sa kabilang side dahil maganda ito para sa ibabang likod. Kung hindi ito bagay sa'yo, marami ka pang pwedeng pagpilian na variants na nakita natin kanina. Ngayon, balik tayo sa banig at pag-uusapan kung paano at gaano kadami ang dapat gamitin sa araw-araw. Napakagaling, binabati kita sa pagtatapos ng mga ehersisyo at lubos ako nagpapasalamat na sinamahan mo ako. Hanggang dito na lang.
Nagawa natin ang isang buong gawain na nag-unat sa buong lateral fascia na nagpapakilo sa balakang, isang set bawat ehersisyo. Pwedeng magdagdag ng 2, 3 o 4 na set bawat ehersisyo. Piliin mo lang yung mga mas nagpapaganda ng pakiramdam mo. Kung gusto mo pa ng ibang ehersisyo para patuloy na pagtrabahuhan ng balakang at maibsan ng sakit, marami pang paraan para dito. Hindi lang ngayon, kundi pang matagalan din. Mayroon akong maliit na 7 araw na event na tinatawag na ang Linggo para sa Balakang na pwede mong ma-access gamit ang maliit na link na ito. Sa maliit na halaga, mauunawaan mo ang iyong sakit at malalaman ang 3 haligi ng rehabilitasyon: paggalaw, lakas, at katatagan. Pagtrabahuan mo ito ng lubos para magkaroon ng matibay na balakang na tutulong sa iyo gawin ang mga gawain ng walang sakit. Wala na. Tos puso akong nagpapasalamat ulit na sinamahan mo ako. Sana maibahagi mo ito sa mga taong nangangailangan nito. At syempre, umaasa akong balikan mo ang isa sa iba ko pang mga video at ang channel ko para patuloy mong mapabuti ang kalidad ng iyong buhay. Paalam mga kaibigan.